Ang estratehikong daungan ng isang bansa ng NATO ay naging impyerno matapos sumabog ang isang drone pandagat sa Constanta, Romania nitong umaga ng Biyernes, 5 ng Hunyo, 2026. Walang namatay o nasugatan sa pagsabog, pero nagdulot ito ng malaking tanong sa Europa. Gaano kalayo kayang dalhin ng digmaan ni Putin ang banta sa teritoryo ng kanlurang alyansang militar? Ginagamit ang drone sa digmaan ng Ukraine at Russia. Pero ayon sa Kyiv, nawalan sila ng kontrol dahil sa elektronikong panghimasok ng Russia. Dito, umiinit ang sitwasyon. Ang digmaan na sinimulan ni Putin ay nadulot ng apoy, usok, sirena at paglikas sa sensitibong lugar ng NATO. Ano ang sumabog sa Constanta? Bakit kasali si Putin dito? Ano ang gagawin ng NATO? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretsong content, mag-subscribe ka na dahil laging may ganitong video dito. Nangyari ang pagsabog sa sibilyang pantala ng Constanta sa Dagat Itim, isa sa pinakamahalagang lugar ng Romania para sa kalakalan, enerhiya at daloy ng dagat sa gitna ng digmaan sa silangang Europa. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Romania, natukoy ang drone kaninang umaga matapos i-isolate ng mga autoridad ang lugar. Mahalagang impormasyon na ang kagamitan ay hindi pag-aari ng Romanian military at wala sa lokal na ersisyo militar. Naiwasan ng Romania ang trahedya dahil sa babala, pag-isolate ng reyon at paglikas ng mga tao bago ang pagsabog. Higit 1,000 katao ang inilikas mula sa mga kalapit na lugar, kabilang ang mga beach, habang pinaandar ang mga helikopter para maghanap ng iba pang drone. Nilinaw ng hepe ng kagawaran ng mga emergency na may pangamba na baka may mga bagong kagamitan pa sa reyon. Ang tagubilin ay mag-ingat, ilikas ang mga sibilyan at pigilan na may sumabog na makakasakit sa mga inosenteng tao. Ang bersyon nagdidiin kay Putin ay makikita sa mekanismo ng insidente. Kinumpirma ng hukbong dagat ng Ukraine na nawalan sila ng kontrol sa mga drone pandagat sa operasyon sa Dagat Itim. Iniugnay ng Kiev ang pagkawala ng kontrol sa mga aksyon ng digmaang elektroniko ng Rusya, malamang na pagharan ng signal at panggagambala. Binabago nito ang pampulitikang bigat ng kaso. Ang kontekstong nagtulak sa artepaktong ito, papasok sa isang bansang NATO sa lungsod ay bunga ng digmaan ng Rusya at pagtatangka ng Moscow na bulagin, guluhin at ilihis ang mga kagamitan sa Dagat Itim. Sinikap ni Putin gawing lugar ng tuloy-tuloy na presyon ang Dagat Itim. Inaatake ng Rusya ang mga daungan ng Ukraine gumagamit ng mga drone, misil, digmaang elektroniko at pananakot militar upang pahinain ang Kyiv at takutin ang mga kalapit bansa. Ngayon, nagsisimula ng lumitaw ang epekto mismo sa loob ng NATO. Ang Romania ay hindi isang malayong lugar mula sa labanan. Isa itong bansa, isang bansa kasapi ng alyansa. Nakatabi ng Ukraine at naging mahalagang ruta mula nang harangin ng digmaan ang ilan sa mga daanan palabas ng Ukraine. Kapag may pagsabog na nangyari doon, hindi lang lokal ang alarma. Umaabot ang balita sa Brussels, Washington at iba pang kabisera na nakatutok sa silangang hangganan ng alyansa. Lalo itong naging mahalaga dahil hindi ito natatangi. Ilang araw bago nito, tumama ang drone ng Russia sa gusaling tirahan sa Galate, Romania habang inaatake ang Ukraine at 2 tao ang nasugatan. Kinilala ng mga autoridad ng Romania na Ruso ang aparato at iginiit ng NATO ang kahandaang ipagtanggol ang teritoryo ng mga miyembro nito. Ibig sabihin naranasan na ng Romania ang insidenteng dulot ng kagamitang Ruso bago ang pagsabog sa Constanta. Sa loob ng 1 linggo, hindi na lang sa mga screen ang digmaan at 2 beses itong tumama sa teritoryo ng Romania. Itinanggi ng Rusya ang direktang pagkakasangkot sa pagsabog sa pantalan at sinubukang isisi ito sa Ukraine. Ito ang luma ng taktika ng Moscow. Una, inilalapit nila ang digmaan sa sibilyan, tapos itinatanggi, nililito, inaakusahan ang kabila at ginagawang biktima ang agresor. Pero ang problema para kay Putin ay simple. Kung walang pananakop ng Rusya, pag-atake sa Ukraine at electronic warfare sa Dagat Itim, hindi mangyayari ang insidenteng ito sa paligid ng isang bansang kasapi ng NATO. Tumugon ang Romania sa pamamagitan ng pagpapalakas ng seguridad at pagbabantay. Humiling ang pamahalaan ng Romania ng dagdag na suporta mula sa mga kaalyado para sa depensa sa impapawid at mga sistemang kontra-drone matapos ang pag-atake sa Galate. Ang insidente sa Constanta ay nagpapataas ng presyon sa low-altitude radar, interceptor at mas maigpit na proteksyon sa silangang hangganan ng alyansa. Malinaw ang mensahe mula roon.
Ang silangang panig ng NATO ay naging testing ground para sa digmaan ni Putin. Ipinakita rin ng Ukraine na hindi lang sila tinapamaan ng mga pag-atake. Sa parehong tensyonadong sitwasyon, iniulat ng mga puwersang Ukrainyano ang mga aksyon laban sa mga barkong konektado sa lohistika ng Russia sa mga okupadong lugar, kabilang ang mga pantalan tulad ng Mariupol at Berdyansk. Ipinakita ng Ukraine na ang mga target ay mga barkong ginagamit, hindi lang sila tumatanggap ng mga pag-atake. Mula roon, malinaw ang mensahe. Malinaw ang mensahe mula roon. Ang mensahe ay nagmumula roon, malinaw na mensahe. Lugar ng pagsubok sa rehiyon. Kung kayang panatilihin ang digmaan sa Ukranya at kontrolin ang takot sa hangganan ng Europa. Ipinakita ng pagsabog sa Konstanta na hindi na matatag ang kalkulasyon. Mas mahalaga, sino ang nagdulot ng sitwasyong humantong sa paghinto ng drone doon? Ang sagot, si Putin. Moscow ang sumakop sa Ukraine, nagmilitarisa sa Dagat Itim, binago ang silangang hangganan ng Europa bilang mapanganib na lugar at ngayon ay itinatanggi rin ang epekto ng sarili nilang paglala. Si Trump ay laging gumagamit ng lakas kaysa kahinaan. Kapag sinusubok ng kalaban ang mga limitasyon, ang sobrang pag-atras ay nagpapalala lang ng krisis. Hindi pwedeng ituring ang kasong ito bilang nakahiwalay na aksidente ng NATO ang insidente at manahimik na lang. Palakasin ang silangang bahagi, palawakin ang pagbabantay kontra drone at gawing malinaw na anumang pagkakamali, provokasyon o paglihis ng makinarya ng digmaan ng Russia ay magkakaroon ng politikal at militar na tugon sa pananakot. Yugnay ng mga otoridad sa Europa ang pagtaas ng banta ng digmaan ng Russia sa Ukraine na nagpapahina sa naratibo ng Moscow. Napansin ng OTAN ang pagdami ng insidente sa gilid nito. Si Putin ay muling pinupuntirya ng internasyonal na presyon dahil sa digmaan niyang sanhi ng kaguluhan. Umiabot na ang digmaan ni Putin sa teritoryo ng OTAN at bawat drone na nawawala o inilulunsad ay nagpapataas ng banta ng krisis sa seguridad ng Europa. Ako si Milson Alves, Global, at layunin kong panatilihing inform ka araw-araw gamit ang katotohanan. Makikita ang news links sa video description. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at tingnan ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.